Good morning, everyone. This is Kamoto Vlog, collaboration with Pinoy Thailand Edition. Rolling. Okay. Good morning, everyone. This is Kamoto Vlog, collaboration Pinoy Thailand Edition. All right, thank you so much for being with us. And by the way, we are here After Ride Cafe sa 320 SP Shop in Ratchapruk. first time ko makarating dito. Ngayon, meron na kaming pag-uusapan. Today, I would like to give an opportunity to Pops Fernando ng Pinoy Thailand Edition. So, can you tell us about yourself? Usually, ako yung nag-i-interview. Ngayon, ako yung ini-interview. Ganun talaga. Gerald talaga is an old friend sa motor. So, thank you for this opportunity, Pops. Okay. With your question, my name is Fernando at from Malaybalay, Bukidnon. And since 2007, nagtatrabaho na po tayo dito sa Thailand as a teacher. So, maraming teacher dito sa Thailand. Napakarami. So, if you are going to venture a greener pasture, some of them are asking about this place, kung kumusta ang compensation dyan sa Thailand. Now, as a teacher, so what do you do for a living aside from being a teacher? Aside from being a teacher, meron pa tayong mga side hustles. What? Ngayon, we are coordinating with product or brand owners from other countries. Kinoconnect po natin sila sa mga factories based in Thailand to manufacture their own products. So, maganda ba ang kita dyan? Okay lang, commission-based. So, once na may deal na mangyayari, meron tayong konting thank you from them. At okay naman. Pero, nagsimula talaga ako dun sa buy and sell dati. May mga nagpapabili dito at pinapadala sa Pinas. Ganun kalakalan ko dati. But ngayon, sa awa ng Diyos, gumraduate tayo at nasa tayo. Parang coordinating na lang. Affiliate dito sa Let's kumita pa rin ito. Marami tayong utang kaya ganun ba? Kayod talaga. Kaya nga pala, shoutout muna natin yung mga Philippine Motosai. Hello! Philippine Motosai, Bisdak, Filipino riders in Thailand, at sa mga tropa natin sa Ratchaburi, Rayong, yung mga riders natin sa Kurat na Konratchasima. Marami po tayong mga Pilipinong nagra-ride dito. Hello po sa inyong lahat. Yung mga taga-Bangkok pupunta doon, yung mga pupunta naman dito sa Bangkok. Yes. Palitan ng location. So, medyo matagal-tagal din akong hindi nakakapag-rides with them sa Philippine Motosai. And hopefully, makapag-rides din ako kasama ito si Pops. Nakapag-rides kami one time papuntang Pattaya. Sa Tahip ba yun? No, sa Tahip. Reset natin na rin sa Tahip. Yeah, right. So, unfortunately, naligaw ako. Naligaw ang inyong lingkod. Ang bilis magpatakbo Dumiretso. Meron tayo dito ng drinks nga pala. So, salamat sa pagkakataon na makarating ako dito sa 320 SP. And it's a great privilege for me also to be with Pinoy Thailand Edition. Maliban doon sa pagiging guro. So, content creator kasi ito Lodi ko to Nagpa-vlog din po tayo at ngayon napasabak tayo sa mga interviews din tulad nito. Yan. So, what motivates you actually to become a content creator? Currently, kasi dati, basta lang. Pag may time, nag-upload. Ngayon, medyo napupush tayo kasi merong mga tao talagang sumusuporta na nagbibigay talaga ng tangible support. Like, halimbawa, yung cellphone natin, yung Insta360 natin, yung helmet natin, yung mga ginagamit natin, boots, mga gloves. May mga Pilipino po tropa natin na sumusuporta to help me. Kasi alam nila, wala akong pera Nice. No! 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 So, sa Facebook lang, mukhang mayaman. Sana all. Pero, in reality, my friends know that I am in deep trouble sa pera. Kaya,
alam nila na, oh, okay, gamitin mo to. You can have this. So, yun ako na-motivate na, uy, naniniwala sila sa ginagawa ko. So, I should keep doing this. So, para po sa lahat ng mga followers sumusuporta sa Pinoy Talent Edition, I am very glad and grateful sa mga suporta po ninyo. Ngayon, I am very motivated para ma-push natin tong pagbablog. At isa pa po, bagong objective. Hopefully, in the future, kung meron na tayong substantial income sa page natin, ibubuhos po natin, idadirect po natin yung pondo doon sa Pilipinas sa mga kakilala po natin na may mga eskwelahan sa mga isolated areas. We will provide school materials for the kids or konting project for bulletin boards or kahit anong maliit na project for isolated and deserving schools. Napakaganda naman ang project. Baka hindi pa kayo nakakapag-follow dito. Maliban sa pag-follow ninyo dito sa Pinoy Thailand Edition, gusto ko rin na tulungan natin ang kanyang advocacy. Na itong kanyang tinutulungan na eskwelahan, ito ay sa Philippines, ano? Sa Pilipinas. Oh, sa Pilipinas, tayo dito na nasa Thailand, at least, di ba, meron tayong, when it comes to compensation, ay medyo nakakaangat tayo ng kaunti. So, baka meron kayo dyan ng mga naitatago, na isasantabi Yes. na mga ano, at saka meron kayong mga gamit na hindi nyo naman talagang ginagamit na pwede nyong Donate sa and kanya. we can make money out of it and Exactly. gawin natin Helmets. yung, Sa mga riders, helmets, yung boots ninyo. last week may nag-donate ng helmet. So pinabiding ko yun. At ngayong Wednesday malalaman, malalaman yung winner ng bidding at yung pera ay gagamitin na natin for the chosen beneficiaries sa Ang Pilipinas. ganda nito. So, alam mo, natutuwa ako sa mga ganitong advocacy. Lalo na dito kay Paps Fernand. Yung kanyang puso ay para tumulong. Kasi nga blessed tayo ni Lord dito sa Thailand at ibalik lang din natin. Pay it forward. Napakaganda. Pupunta na tayo sa sunod na katanungan. Kasi, ilang taon kang na nga pala dito sa Thailand? 17 years. 17 years. Imagine, 17 years. Kanina, habang bumibili kami nito, napakasarap nitong, itong cantaloupe na binili namin at saka yung kanyang coffee. Alam nyo ba na parang may kasama akong, katutubo dito kung magsalita? Marunong na tayo mag-Thai. Pero alam nyo ba dati, pag-order ng pagkain ay hindi ko kayang gawin. At isang buwan po, fried rice lang yung kinakain natin kasi yun lang ang kaya nating orderin o bigkasin sabihin sa mga Thai. Ngayon, sa time natin dito, nakakapag-learn tayo ng Thai. Kaya ngayon, medyo nakakapag-engage na tayo ng conversation sa kanila. By the way, so humahaba yung usapan natin. Meron ako itatanong kay Paps Fernand. Kasi bilang teacher dito sa Thailand, for 17 years, siyempre, marami tayong mga kababayan na pupunta dito, 1 year, 2 years, uwi na. And 5 years na yung pinakamatagal. Pero ito, umabot ng 17 years, what inspires you, bro? The most doing your job as a teacher here in Thailand? Naswertehan lang po tayo kasi nung first trabaho ko po talaga, ang laki ng sahod. Yung rate ko was for mga puti ba? That time, 2007, yung offer, iba kasing offer ng Pinoy at mga puti. That time, nabigyan po ako ng position, the same rate sa mga puti. Kaya nasabi ko talaga na, this is for me. And yung pagtuturo, pumapasok ka everyday sa trabaho, yung mga nakikita mo, nakangiting mga bata. Everyday yun nangyayari. And every time you go home, nakikita mo? Nagwe-wave ng mga nakangiting mga bata. And every year, walang major issues na problemahin. For example, sa pagtuturo kasi, yung stress level mo is just sa managing sa classroom. Hindi yung sa tulad sa ibang profesyon, For example, sa auditing, kung makulang yung pera, malaking problema, sa bangko, yung may mga sisingilin. Yung stress level nila sa kanilang mga field is not as much as teaching. For me, Pero yung iba natin kasama, nasi-stress din sa pagtuturo. Pero sa akin, na-enjoy ko talaga yung pagtuturo. Teka, anong level ang tinuturuan mo? Bakit stress-free yata itong akita mo? Looking young Nagsimula ako ng magturo ng grade 7 to grade 12. So,
ano yun, for 11 years. And then, nalipat ako ng ibang school. Ano lang din, ganong ages lang din ang tinuturuan ko. Pagkatapos nun, lumipat ako ng adult sa company. Shoutout kay Mark Lester Totola at kay Jack Brian Kirog sa Central. Dun, before, mga matatanda yung mga estudyante natin. At nung nag-Ramkamheng ako, RIL. Shoutout, RIL teams. Alam mo, tinuruan ko, Kindergarten 2, Kindergarten 3, Pratom 3, 4, 5, 6, Mateo 1, 2, 3. Yun. Ang bihira. Isang buong taon. Alam mo, Pops Fernan, halos ganyan din ako nung una kong, parang napakagandang simula sana sa akin. Sa Tonbury ako actually. Nagturo ako ng Matayom 1 and 2. Alam mo, after a year, nagturo na ako Kinder 1. Kinder 1, elementary. Grabe yung struggle. Pero, Yung adjustment, di ba? oh, pero naghanap ako ng mga tao na pwede makatulong sa akin. At doon, tinuruan nila ako, ganito lang yan. Huwag ka ma-stress. So, nakinig ako sa kanila. And I was very willing to learn. Binigyan ko talaga ng oras na ma-improve yung sarili ko. Ganda Ito naman. lang yung importante. Give yourself a chance to develop and improve. Para hindi ka ma-stress. Kasi pag pipilitin mo yan, tapos wala ka rin namang ginagawa sa sarili mo, sayang. Diba? Dumating ka ba Ma-stress dito? talaga. Siya nga pala, dumating ka dito, solo ka pa? Single ako, pumunta ako dito. Sino nagbayad ng ticket ko? Ex-girlfriend ko. Ex, shout out sa ex niya. Asawa ko na ngayon. Shout out sa asawa niya pala. So, dito, bilang guro or teacher dito sa Thailand, meron tayong mga paiba-ibang mga bossing So, pag lumipat ka ng ibang eskwelahan, iba na naman ang pakikisama mo. Nahirapan ka ba nung from Matayom, katulad sa akin, may mga experience akong ganun. From Matayom, higher grades, tapos papunta sa lower, yung pakikisamahan mong mga tao. Actually, yung background ko kasi is nasa sociology. So, nung college ako, nag-study kami ng social issues, social problems, basic psychology. So, nakikita mo yung behavior ng mga tao at madali mong na-adjust. Kasi yung nanay tatay ko nasa social work. So they encounter different personalities every day at nakikita ko rin kung paano sila nag-adjust at paano sila hindi na-stress kapag merong taong hindi madaling i-handle or pakisamahan. So just need to find a way to manage lahat. Kahit naman bago ka sa isang lugar, pwede mong maging kaibigan lahat yan at a slow rate. Huwag mo namang pasukan yung bagong lugar at saka sabihin, tagal na ako dito sa Thailand. Ano kayo dyan? Tama. Wala kang maano dyan. Kaya, know the right timing talaga sa kahit anong sitwasyon. So huwag maging arrogante. Feeling sobrang bilib sa sarili kasi matagal na dito or magaling mag-English or ano ba. Just be humble and be friendly. Yun lang. Yun nga pala, speaking sa language, be humble sa pagsasalita ng Hindi ko akalain na gano'n fluent yung pagsasalita niya ng Thai. So, sampulan mo naman yung ating mga kumustahin mo isa sa salita ng Thai. สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับคุณเจรัตน์นะครับผมวันนี้สัมผัสกันกับช่อง channel YouTube เป็น YouTuber ใช่ไหม sabi ko doon welcome everybody dito tayo ngayon for an interview for Boss Gerald's YouTube page. Yan. Kamoto Vlog. Kamoto. Okay. So, dahil doon, yung experience na yun, financially, stable ka ba during that time? No, I was never stable financially. Actually, mas maganda pa yung pasensya sa may ingay ko narinig. May pumapalo dun sa likod. Ewan ko anong ginagawa dyan. Nandito tayo sa coffee shop eh. Second floor tayo. Dun sa baba, merong ginagawa. Okay. Yung financial stability, di tayo talagang, kasi may time tayo dito sa Thailand na short talaga tayo sa budget. Dahil sa mismanagement of funds. Pumunta ako dito, napakabata pa. Walang disiplina sa pera, binigyan ng opportunity na kumita ng ganong value. So, walang limit. Gastador ka ba? Before, kahit anong,
talagang walang limit dati. Parang, ay, nako, kung alam pa lang, ang alam pa ng nanay ko parang pinagalitan na siguro ako. Pero, in 2014 ata, 2014, doon ko na-realize na, uy, I need to save money, I need to make money. Pero, problema that time, in anong year ba yun? Yeah, 2014, umuwi yung misis ko. So ngayon, yung mga utang ko, ako na lang yung mabayad. So short ako 35,000 every month. Sabi ko, paano kaya to? Yung pera ko, yung sahod ko, kulang na kulang pa, pambayad sa lahat ng mga credit cards. Yun. Be careful po tayo sa mga credit cards, ano? Kasi ang dali nating i-spend yung hindi pera natin. At saka card lang kasi siya So, doon tayo naka-problema. I think we had Wait for it. Here it comes. Almost. 7 credit cards. Nice. No! No! 7, guys. 7 credit cards. Kasi yung bangko lumalapit. Hindi po tayo nag-apply dati. Sana all. Kasi nakikita nila sa bank account ko, sa sahod ko, pwede to, qualified to. So yung mga bangko mismo, yung pumapasok at nag-offer, papadala ng letter. So nangyari doon, hindi ko ginamit sa business. Ginamit ko sa personal, sa tours, biyaheng, lifestyle. Talaga. And then, such time na, yung ako lang nababayad, na-feel ko talaga. Kasi, mabigat Nagpapadala pa sa Pinas. Tapos, yung sarili ko pang pagtustos sa allowance ko, at saka yung mga pangangailangan ng So, doon ako talagang napilita mag-sideline. At yung sideline natin is buy and sell. May mga tropa tayo sa Pinas, papabili ng mga parts dito sa Thailand, pinibenta natin doon. Doon tayo kumita. At yung network natin, nag-expand. Nagtipid ako sa pagkain. Walang Starbucks, walang mga expensive coffee, walang tubig lang, at saka market-based na mga products. Hindi na ako nag-supermarket. Doon talaga sa market, sa wet market. By the way, yung pagiging, business-minded ka pala, no? So, yung ganyang mentality, yung ganyang mindset natin na pagiging business-minded, pag dumarating tayo doon sa punto na parang rock bottom tayo, no? Yes. At yung tumulong sa akin doon ay si Dagul. Shoutout Dagul sa Dags, longganisa, mga frozen goods, frozen Pinoy goods. Nagbenta ako ng frozen longganisa, ano pa ba yun? Tocino, boneless bangus. Ginagawa ko, inaangkat ko from Chonburi, dinadala ko dito, dinideliver ko. Nagmumotor tayo ng dinideliver ko yun. Rider. Kita ko per pack was 5 baht. 5 baht yung kita ko sa isang pack. E minsan 7 baht. So, very small profit for each item. Doon ko talaga nakita yung value ng pera. Na sa bawat pack na may benta ko, this adds to my allowance for the next day. At yung batch na ito, this adds up to be my meal for the whole month. Ganun ba? So, nasurvive ko yung mga challenges sa buhay, gawa ng marami tayong ginagawa. Meron din tayong, tawag ito, yung pera padala. Meron din tayong maliban sa buy and sell, meron tayong pautang. Dati papautang. Tapos, meron din tayong, bumibili ako sa, macro. Macro ng mga goods. At pinapautang ko sa mga housemates ko. Magbabayad sila at the end of every month. At doon, may kita ko, at least cover na partly yung electricity at water bill ko. Tingnan nyo kung gaano ito kalawak ang kanyang kaisipan patungkol sa business, So, kung ganyan ang ginagawa niya noon, naisipan mo ko bang mag-rides? Mahilig kasi itong mag-rides Ay, of course. Kasi po, addict tayo sa pagra-ride. Di pwedeng walang ride. Kahit po naghihirap tayo before, meron tayong motor. At sa awa ng Diyos, yung isa sa mga factories na kinoconnect ko sa mga kliyente abroad, marami silang motor at walang gumagamit. So, sabi ko, gamitin ko lang yung mga motor every month or every week para hindi masira. So, shout out Bushi Thailand and PPJ Machinery. Maraming salamat. SPN for the motorcycles. Motorcycles, yung X-Max Forza, R3, ano pa ba? Yung Aerox, NMAX, yung CBR 650 natin, at saka yung KTM.
sa kanila lahat yon. Yung motor ko lang before was the CB500X at saka yung Honda CBR 150. Simpleng buhay. Pero, yun nga, gawa ng pagsa-sideline, nakakonect tayo, naka-establish tayo ng networks. At sa network natin, merong ganong opportunity. Kaya, mapalad tayo and I'm very thankful to the Lord. Meron tayong mga opportunity na ganito. Nagagawa pa rin natin yung gusto natin. So, yung ganyang yung ganyang kalagayan na sa ibang bansa tayo. Bibihira yung mga ganong maabilidad. Kasi minsan may mga kababayan tayo na kapag dumating na sa rock bottom na sinasabi, minsan umuwi na lang, hindi na nag-iisip ng ibang paraan na pwedeng pagkakitaan. So imagine, hindi ko nga malubos maisip yung bibili sa macro tapos ibibenta mo. Oh. So, ang saya. 10 baht profit times, let's say, 4 weeks for 10 products. Pera na yun for your water bill. Ang ganda ng naisipan nito. So, mga viewers namin, guys, tularan niyo ito. Last time na nag-interview ako, kilala niyo si Kautol Mukbang, si Tol Buloy. Shoutout, boss. Yung ginawa niya sa Malaysia. Siya yung nagluluto ng pagkain at kumukontak siya ng mga Pinoy food delivery. So yung nagbumukbang ngayon na 1.8 million followers na siya ngayon eh. Dati sa Malaysia, he did that. Luto tsaka food delivery. All right. So dito sa Thailand, meron tayong iba't ibang mga kababayan na kanilang pinanggalingan. Ikaw sa Bukidnon, iba't ibang dako ng Pilipinas, pumupunta dito. May mga, sila, lalo na yung mga Bisaya natin, mga kaibigan dito na sa Thailand, na gumawa ng business. Meron ako nakita, mga online business, iba't ibang mga kababayan natin, may mga online business sila. At the same time, shout out nga pala kay Ryan, RSS. RSS Ryan pala, Shoe Suppliers. Oo, shout out nga pala. Kita mo yung mga kababayan natin, yung mga sapatos, very affordable na sapatos. Shout out din kay Jack Bryan Richard, meron siyang mga sapatos at saka lechon. Uy, kalain yan. So, ang daming magbi-business ng mga Pilipino. So, huwag tayo mawala ng pag-asa. Maging maabilidad tayo kung paano tayo makagawa ng pera sa mga maliit na paraan. Huwag tayong gagawa ng mga kalokohan sa ibang bansa lalo na. Kasi mapapahamak ang ating sarili at gayon din ang ating pamilya. Do you have any advice to our fellow OFW at sa mga riders natin, mga kaibigan? Sa tingin ko, I can give an advice or generic advice, pero may kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay na yung advice ko might not be appropriate na sa inyo. So, pero masasabi ko lang is, kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, merong solusyon yan. Huwag kalimutan, mag-ask for help. Nice. Sa Tagalog, mag-ask, humingi ng tulong. Kasi doon mo makikita yung tulong. Pag humingi ka ng tulong. At kung humingi ka ng tulong one time at ikaw ay ni-reject, don't give up. Humingi ka ulit sa iba. Tama. At kung hindi ka pabigyan doon sa iba, your family will help you definitely. Totoo. Expand to your friends. Reach out to your high school friends. Yung mga elementary friends mo. Alam mo, marami sa Pilipino na andito ngayon. Kasi nga nasa ibang lugar na eh. Na-fall out na sa mga kaibigan nilang. Huwag nyo kalimutan, mag-hello lang. Hello, kamusta dyan? Huwag nyong sundan na pautang. Pero kamustahin yung mga kaibigan nyo? Kasi pwede silang tumulong. Ako, I found myself in a very difficult situation, but I was never ashamed to ask for help. Wow. Sad to say, na merong iba, personally, merong kakilala na he opted to exit. Nag-suicide siya. Rather than asking help sa mga kaibigan. Sayang. Pero, nung anyway, panahon, laban lang. nung panahon ng COVID, maraming mga taong na-depress sa mga ganung kalagayan. So, huwag tayong ma-depress. Enjoy natin ang ating buhay, lalo na dito sa Thailand. Yung mga riders natin, ingat-ingat din nga pala. So,
Meron ka About bang sa mga advice riders, dito sa mga riders natin? Huwag po tayong masyadong mabilis magpatakbo kasi madali lang po yung gawin sa mga motor natin, lalo na yung mga malalaking CC. Problema po dyan ay yung paghinto. Okay. Stopping is very difficult. It also requires skill. Kailangan nyo mag-practice paano mag-brake sa madulas, sa basa, sa may gravel, sa may mga sand. Iba-ibang sitwasyon yan pero madali lang talagang magpatakbo ng mabilis. Pero ang problema na talaga is to control your bike kung in kaso may problema. Napakaganda nga sumunod sa kanya. Alam mo, tinitingnan ko yung kanya mga Nag-ride kami kanina, papunta dito. Yung hand gesture niya. So, napakaganda palang sumunod ng gano'n. Yung paano mo... May warning. May warning ahead of you. So, iyan ang isang tanda natin na sa pagmamaneho, safety palagi. Huwag lumutang yung utak na daydreaming. So, meron ba tayong mga rides na darating? Meron na maraming mga rides. So, if you are interested, contact nyo lang or pasyal kayo Kabayan Grill and Restaurant every Friday. Meron tayong tambay. Mamimit nyo yung sari-saring riders dito sa Thailand, sa Bangkok. So, dito na tayo sa end part. Any closing thoughts about our interview today or anything that you want to promote? Unang-una sa lahat, gusto ko pong pasalamatan si Boss Gerald Kamoto Vlog for giving me this opportunity. Yeah. At shout out sa mga sumusuporta sa Pinoy Thailand Edition. At gusto ko sana sabihin sa lahat na please follow Pinoy Thailand Edition kasi yung proceeds po ng kikitain natin sa page o yung mga magdo-donate will go to mga school sa Pilipinas. And di pa natin kayang gawin ngayon kasi it's just a small page ba. 12,000 something pa lang yung followers natin. Target natin this year, 13,000 followers. Maybe 100,000 this year. Go. If kaya. Hopefully kaya with your support. And advance ko pong pinapasalamatan kayong lahat. Huwag niyo pong kalimutan panoorin yung mga interviews na ina-upload ko sa page. Tulad nito, you will be seeing life lessons, experiences, at pwede nyong makukunan ng aral or just kung wala kayong magawa as a form of entertainment. Okay. And then, meron akong i-upload soon. It's an interview sa police attaché natin sa embassy. At meron din tayong mga ibang interesting personalities na naka-queue pa sa pag-edit. So, kailangan ba natin bigyang oras yun para i-edit para mapakita ko po sa inyo more stories, more life, and more lessons. Before I end, I would like to thank every one of you. Especially, ito ay tinatawag ko itong interview nito, My Viewpoint. My Viewpoint. Yan, My Viewpoint. Magaling. So, My Viewpoint. So, dito makikita natin yung mga iba't ibang nanaw ng ating mga kababayan pagdating sa rides, motorcycles, pagdating sa buhay-buhay dito sa Thailand. And at the same time, paano tayo nagsusurvive every day. So, meron tayong ganito na, My Viewpoint. Yes. Ni-encourage ko po lahat na kung nahihiya kayo na to appear as guest sa mga shows tulad ng ganito, wag po kayong mahiya kasi it is an opportunity for us, for me, for him, for the viewers, for everybody na makapulot ng lesson. Tama. At saka makita yung paano nyo naiintindihan yung mundo based on your own perceptions. Okay, so thank you so much again, Pinoy Thailand Edition. And Anytime daw. So, if you want him to be in your events na magkaroon ng i-content ang inyong mga events, wedding or anything, gumagawa ka ba nun? Pwede, pag may imbitahan tayo, pwede. Yeah, mga ganyan. So, wag kayong magdalawang isip na kontakin si... Meron ka bang Facebook page? Facebook page po, Fernando Catane or Pinoy Talent Edition. Yun lang po yung natin. Okay, so pwede nyo siyang makontak doon. And at the same time, bilang mga OFW dito sa Thailand, ang isa kong mapapasalamatan din, yung camaraderie dito sa ating Filipino community. Saan bang maraming Pilipino dito sa Thailand? Usually na Bangkok marami talaga. Napakarami ng mga Pilipino dito. Pero alam niyo ang talaga, yung closely knit na community, I think Rayong.
Rayong. Okay. Mas solid yung grupo doon. Sa Bangkok kasi maraming grupo. At parang sa dami ng Pilipino, parang kanya-kanya na lang din ba? Pero I yung see. solid na solid, I think, ang nakita ko so far is Rayong. Rayong. And also Ratchaburi. Okay, i-promote na rin natin ang Thailand, no? Yung mga magagandang lugar dito sa Thailand. Pasyalan nyo. Kung kayo nandiyan sa Pilipinas, tayo na. Alright. Come visit Thailand if you have time and money. Alright. Okay, this is Kamoto Vlog. And Pinoy Talent Edition. See you again. My Viewpoint. สวัสดีครับ สวัสดีครับ